Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa babaeng mahilig sa adventure, ngunit mayroon siyang nakatagpong isang serial killer sa gubat na walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang kanyang sarili. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Apex. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa bundok ng Norway na tinatawag na Troll Wall, ang magkasintahan na si Sasha at Tommy magkasamang inakyat ang napakadelikadong bundok. Nahihirapan si Sasha sa sobrang tarik lalo na siya ang nangunguna sa akyat. Sinubukan niya pa din ito ng sinubukan dahil gusto na niyang marating ang summit sa araw na iyon ngunit talagang nahihirapan siya makaakyat, pinigilan na ito ng kasintahan at doon na lang piniling magpahinga. Subalit ng gabing yun habang nasa tent ang dalawa sa gilid ng bangin may namumuong masamang panahon, nagdesisyon na si Tommy na bumaba na muna para sa kanilang kaligtasan at bumalik na lang pag tumigil na ang bagyo. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng mga bangin, may pagguho sa mga bato mula sa itaas patungo sa kanilang direksyon, tinamaan si Tommy dahilan ng mahulog ito nang hindi pa naayos ni Sasha ang tali. Nawalan ng malay ang kanyang kasintahan at maging siya ay malapit na ring mahulog. Nang hindi na nito kaya pang pigilan ang tali pinakawalan na niya ang kasintahan kaysa pare-pareho silang mamamatay. 5 buwan ang lumipas, nasa Australia si Sasha para ipagpatuloy ang nakahiligang adventure na ngayon ay mag-isa na lang matapos ang nangyaring insidente. Balak puntahan ni Sasha ang Wandara National Park na sikat sa pagkakayak sa ilog. Binalaan ito ng nakausap na ranger dahil marami nang nawawalang turista sa rehiyon pero buo pa rin ang loob nitong makita ang lugar. Nang mapadaan si Sasha sa isang gasolinahan bumili ito para sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit ilang kalalakihang hunter ang nanggugulo sa kanya, isang estranghero na nagngangalang Ben ang gumitna sa mga ito upang patigilan ang mga kalalakihan, may ibinebenta si Ben sa tindahan kaya bumili na si Sasha bilang pasasalamat. Pagbalik ng sasakyan, hindi niya mabasa ang mapa dahil nagkakaproblema ang ginagamit nitong compass, tamang-tama namang nasa tabi sa kanyang sasakyan ang estranghero. Humingi ng tulong si Sasha sa direksyon kung saan itinuro sa kanya ang alam nitong pinakamagandang daan patungo sa Grand Isle na kanyang pupuntahan. Marami pa sanang gustong sabihin si Ben, pero nagmamadali na si Sasha at agad nagtungo sa nasabing lokasyon upang doon muna pansamantalang magpalipas ng gabi, ngunit biglang dumating ang grupo ng hunter na nanggugulo sa kanya sa gasolinahan. Napilitang pumasok si Sasha sa sasakyan upang makaiwas sa kanila, lumapit ang isang lalaki na gusto makipagkaibigan pero hindi na niya ito pinansin at natulog na lang. Kinabukasan ng magising ito, ibinaba na ni Sasha ang gear na gagamitin at sinimulan ang mapanganib na pagpapaanod sa malakas na agos ng ilog gamit ang kanyang kayak. Sa napakahabang ilog na tinahak, may nadaanan si Sasha na mga larawan ng mga nawawalang turista sa lugar. Mula roon doon na rin muna ito nagpahinga para magpalipas ng gabi at nagpatuyo ng mga gamit para sa susunod na pakikipagsapalaran. Subalit kinabukasan ng magising ito, nawawala ang mga gamit ni Sasha na ipinagtataka niya kung saan napunta, dahil naroon nakalagay ang kanyang mga kailangan lalo na ang pagkain para sa mga susunod na araw. Nagpatuloy na lang ito sa pagkakayak sa ilog hanggang sa marating ang isang lugar na mayroong tao na naninirahan. Nang puntahan nakita niya naroon ang lalaking nakilala sa gasolinahan na si Ben, na masayang nalaman na sinunod ni Sasha ang itinurong daan. Humingi ng tulong si Sasha dahil sa pagkawala ng kanyang mga gamit, inihayag naman ni Ben na mayroon siyang sobrang gear na mabibigay at nag-alok ng makakain bago ito aalis. Nakita ulit ni Sasha ang pagkaing ibinebenta ni Ben na nalamang siya mismo ang gumagawa. Binigyan ito ng inumin at makakain habang nag-uusap ang dalawa sa kani-kanilang ginagawa sa buhay. Nang masabi niya na nanggugulo na naman sa kanya ang mga hunter kagabi sa campsite, biglang may inamin si Ben na naroon ito pinapanood siya kung lalaban siya sa kanila. Nakaramdam ng pagkakabahala si Sasha sa kanyang buhay at balak na sanang umalis ngunit pinigilan ito ni Ben kung saan nakita niyang suot-suot ng lalaki ang kanyang bracelet. Nang magkabukingan inamin na ng lalaki na siya ang kumuha ng bag ni Sasha, ngunit mayroon din itong hawak na pana kung saan isa pala siyang psychopath na balak paglaruan ang buhay ni Sasha. Binigyan niya ito ng pagkakataon na makatakas at sa oras na matapos ang tugtog ay sisimulan itong habulin siya, na mayroon lang ilang minutong makakalayo kaya mabilis tumakbo palayo si Sasha sa lugar pabalik sa kanyang bangka. Nang matapos ang tugtog sinimulan na rin itong habulin ni Ben, dahil sa lakas ng agos at kasama na ring takot,
hindi na nakontrol ni Sasha ang kayak dahilan ng bumaliktad ito at inanod ang kanyang sasakyan, napilitan na siyang umahan para simulan ang paglalakad sa hindi pamilyar na gubat. Habang binabaybay ang gilid ng ilog biglang may narinig si Sasha sa itaas na tila may nag-uusap, pinuntahan niya ito sa pag-asang makakahingi ng tulong ngunit sinadya palang iwan ni Ben ang telepono ni Sasha roon upang gawing bitag. Pero nagawang makaiwas ni Sasha sa mga pana, agaran itong tumakbo para tumakas habang patuloy siyang hinahabol ng Psycho at tinatarget ng pana, mabilis lang siyang nasundan ni Ben dahil kabisado nito ang buong gubat. Tinamaan niya ng pana si Sasha dahilan ng mawalan siya ng balanse at nagpagulong-gulong hanggang sa mahulog sa ilog na napakalakas. Inanod siya sa lakas ng agos at napadpad sa lugar na napapagitnaan ng matataas na pader. Hindi na mapakinabangan ni Sasha ang telepono matapos itong masira, sandali na lang muna itong nagpahinga para bumawi ng lakas at naghanda ng ilang mga gamit, saka sinimulan ang paghahanap ng daan sa lugar ngunit talagang napapalibutan siya ng matataas na pader. Dahil wala ng ibang paraan, inakyat niya ang pader nang wala ng safety gear hanggang sa nagawa nitong makalabas. Gumamit si Sasha ng teleskopyo upang suriin ang paligid at nakita ang bangka ng Psycho na maaaring magamit. Biglang may narinig itong ingay sa paligid, nang tingnan nakita niya si Ben na nakatingin rin sa kanya na parabang nakikita ang kanyang bawat galaw. Agaran itong tumakas pabalik sa kuweba para magtago. Sumunod roon ang lalaki upang hanapin ito, buti na lang hindi siya nakita hanggang sa umalis at sinimulan ang kanyang plano na nakawin ang bangka ni Ben upang gamitin sa pagtakas. Habang naliligo sa kalapit ang Psycho, dahan-dahan na nilapitan ni Sasha ang bangka ngunit hindi niya ito matanggal sa pagkakatali. May bitag pala sa ilalim ng tubig dahilan nang nalaman ng Psycho ang kanyang plano. Sinubukan niya pang lumaban gamit ang pepper spray pero hindi rin ito nakatakas at tuluyan ng nahuli. Matapos mahuli isinakay si Sasha sa bangka para dalhin sa isang lugar na si Ben lang ang nakakaalam. Pero habang nasa bangka balak sanang tumakas ni Sasha ngunit nakatunog si Ben bago pa magawa ang plano at inihulog ito sa tubig. Hinayaan niya na lang si Sasha na mahirapan habang binabaybay ang ilog patungo sa kanilang pupuntahan, at pagdating sa lugar bumaba sila sa ilalim kung saan may nakatagong kuweba roon na pinagdadalahan ni Ben ng kanyang mga biktima dahil siya pala ang nasa likod ng mga nawawalang turista sa rehiyon. Inamin ni Ben ang lahat kay Sasha na pinipreserba niya ang karne ng tao at ito ang ginagamit niya sa ibinebenta na produkto. Hindi kinaya ni Sasha ang nalaman lalo na't kinain niya ito. Siya na rin ang susunod na kanyang biktima pero bago ito gusto mo nang malaman ni Ben kung may problema sa kanya. Hinala ni Sasha na may nanakit noon kay Ben kaya ito naging masamang tao. May tinanggal si Ben at ipinakita ang kanyang tunay na itsura na hindi pala siya pangkaraniwang tao. Mabilis itong naglaho sa isang kisap mata lang. Pagbalik hinatak niya si Sasha para sa gagawing susunod na kanyang biktima, nang isasagawa na nito ang ritual nakita ni Sasha ang litrato ni Ben kasama ng kanyang ina. Nang lumapit ang Psycho na may ibinubulong kay Sasha, doon nakakuha ng pagkakataon si Sasha at nakatanggal sa pagkakasabit, ngunit hindi pa rin ito makatakas dahil hawak ni Ben ang tali. Pilit na lumaban si Sasha hanggang mabitawan siya ng Psycho at tumalon sa tubig. Pero hinabol ito ni Ben at nakuha ulit ang tali na kinabit sa kanyang bewang para hindi makatakas, subalit tinangay ang dalawa ng tubig patungo sa mas malaking ilog na may malakas na agos hanggang sa mahulog sa napakataas na waterfalls. Dahil sa lakas ng agos tumama sa bato ang ulo ni Ben dahilan ng nawalan ito ng malay, hindi naman makaahon si Sasha dahil sa kanya kaya napilitan itong iligtas ang Psycho upang makaalis sa tubig. Pagdating sa mababaw kumuha si Sasha ng bato upang ipukpok kay Ben at tinangkang makawala sa tali ngunit masyado itong matibay, nagising din si Ben kaya tinangka itong lunurin ni Sasha habang nanghihina pa subalit nakabawi ng lakas ang Psycho at siya ang muntikan ng mapatay pero tumigil si Ben. Kinuha naman ni Sasha ang pagkakataon saka binalian ng paa ang Psycho dahilan ng hindi na ito makakalakad at pareho na silang hindi makaalis sa gitna ng gubat. Kinabukasan napapalibutan sila ng matataas na bundok, walang ibang tanging daan kundi ang akyatin ito dahil kung baybayin ang ilog aabot ng ilang araw, nakipagsundo si Sasha na magtulungan sila at tuturuan ng Psycho ng dapat gawin para makaakyat sa pangunguna niya. Sumang-ayon si Ben na pakawalan si Sasha pag nakarating sila sa itaas ng bundok, nagbanta rin itong pag sinubukan siyang ihulog pare-pareho silang dalawa na mamamatay. Maya-maya pa sinisimulan na ni Sasha ang pag-akyat sa bangin gamit ang kanyang husay at talento sa wall climbing, unti-unti na ring nakakaakyat si Ben mula sa tulong ni Sasha pero mayroon siyang plano na ihulog ang psychopath sa itaas.
Ngunit napansin na tinatanggal ni Sasha ang tali sa kanyang katawan, bago niya pa nagawa hinayla ito ng Psycho pababa at nagbanta na uulitin pag gagawin niya ulit ang binabalak. Nagpatuloy ulit si Sasha sa pag-akyat subalit hindi na madali ang pagdadaanan dahil napakahirap na ng pwedeng pagkakapitan, hirap na hirap man kagaya ng dati nagawa niya din itong maakyat at itinali ang lubad sa may patay na puno para sa planong paghulog sa Psycho. Agad tinanggal ni Sasha ang tali sa katawan na konektado kay Ben, pero napansin na naman ito ng Psycho at sinubukan siyang ilaglag. Kumapit ng mabuti si Sasha hanggang sa matanggal ng Psycho sa katawan niya ang hawak na tali, doon na tinanggal ni Sasha ang itinali sa puno na pinagkakapitan ni Ben dahilan ng mahulog ito sa napakataas na bangin. Matapos mamatay ang serial killer nagpatuloy na si Sasha sa pag-akyat, ngunit lalong humihirap ang daan na anumang sandali maaari siyang mahulog lalo na wala na rin itong proteksyon. Dahan-dahan na lang kumilos si Sasha kung saan muntikan pa siyang makabitaw buti na lang nagawa nitong makakapit at itinuloy ang napakahirap na pag-akyat hanggang sa magtagumpay siyang makarating sa tuktok at nakaligtas. Pero hindi pa roon natapos ang lahat, malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin pabalik sa camp habang unti-unti na itong nauubusan ng lakas, buti na lang may napadaan na sasakyan at isinakay siya pabalik sa campsite. Nang makalabas na ito dumaan si Sasha sa tanggapan ng National Park, at ipinaalam sa ranger ang nalaman kung saan matatagpuan ang lahat ng turistang nawawalan na agad namang nakuha ng mga otoridad. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!